Hello po, kamusta po mga katambay? Muli po si Kamanong po, dito po sa Tambayang Makabayan. Ngayon po, komentuhan po natin ang nagdaang rally o kick-off rally ng Pangulong Marcos ng Malacanang. Pinanood ko po ang kanyang speech, mga katambay. At ininote ko po lahat ang kanyang mga tinuran, ang kanyang sinabi, ang kanyang mga plano sa ating bansa at sa ating mga Pilipino. Ito po, ako po natutuwa at hindi rin natutuwa ako sa concert. Yung rally po parang naging concert. Opo. Sa dami ng artist. Opo, napakarami. Napakatagal, di po ba? Hindi lang 6 na oras, 7 oras. Pero talagang binusog ang ating mga mata, ang ating tenga sa mga artista, singer, di po ba? Mga entertainer. Doon po tayo dinala ng bagong Pilipinas. Opo. Hindi po tayo dinala sa mga problema ng ating bansa kung paano susolusyonan, di ba? Ito po, sinulat ko po yung mga yung mga sinabi po ng ating Pangulo speech. Ito po, ang sabi pa nga niya dito, ang balakit daw na ay walang, ang balakit daw natin ay ang walang tiwala sa ating mga sarili, mga katambay. Opo, hindi tayo nagtitiwala, yun ang balakit natin. Ang layo-layo sa problema ng bansa, di po ba? Parang tayo pa yung binabalikan, kaya tayo nagkakaproblema sa ating bansa dahil wala tayong tiwala sa ating mga sarili. Siyempre, kasama na ang hindi natin pagtitiwala sa institusyon, sa government. Kaya daw tayo nagkakabuklod-buklod. Dapat hindi ganun, di po ba? At ang marami sa atin ay maliit ang pagtingin at kakayahan. At ang tayong mga Pilipino, isa pa, wala raw tayong mga disiplina, mga katambay. Unang-una sa batas trapiko, wala raw tayong disiplina dyan. Tapos sa basura, sa kalat, kung saan-saan na lang tayo nagtatapon. Yun ang nakikita ng ating Pangulo sa ating mga politiko, sa ating mga mamamayan, lalo sa mga mahirap, kasi mahirap naglalakad dyan, di ba? Ang mayayaman puro dikotse yan, di ba? Kaya yun po yung nakikita ng ang Pangulo, ang nakikita una, tayo nakikitaan niya ng may kakulangan bilang Pilipino sa ating bansa. Nakikita ng Pangulo yon, yung kakulangan natin. At mamaya titingnan din naman natin, mga katabay, yung nakikita nating kakulangan niya sa ating mga Pilipino. Siya yung sa unang talumpati niya, yung mga nakikita niya para sa atin di ba? Wala tayong disiplina. Yan, nasabi ko na. At ang sinabi niya pa, yung kanya naman daw gagawin sa kanyang pamamahala, una-una tatanggalin niya na raw yung palakasan system, yung mga mga nagpapalakas, yung mga palusot, yung mga ginagawa sa gobyerno. Karamihan daw kasi sa gobyerno natin may mga nagpapalakas. Siyempre kasama na yung mga nagbabayad dyan, mga katambay, di po ba? Palakasan, ayaw ng Pangulo yon. Ang gusto ng Pangulo, lahat daw tayo lumaban ng patas, mga katambay. Walang palakasan system sa pamahalaan niya. Lalaban tayo ng patas po. Yun ang tinura ng Pangulo. At nagtoka na raw siya sa lahat ng sangay ng gobyerno para sama-sama tayong babangon muli. Ayan, pababangunin ng muli ni Mr. President. Ito kasing speech niya, parang nangangampanya po Parang nangangampanya pa lang. Yung kanyang speech sa kanyang rally.
Bilang komento ni Kamanong, dapat ang hinihingi ni Kamanong yung mga nagawa nyo po at yung mga gagawin nyo pa. Di po ba? Kasi yung ibang pinakita po bago siya magsalita, yung mga nagsalita, yung mga sekretary natin, nagpa-function na po yun Gumagawa na po talaga yon. Yung mga department, kung mapapanood nyo po yung buong video, mga nagsalita po yung mga sekretary natin doon. Katulad ng BIR, di ba? DILG. At si BP Sara, bilang sangay ng gobyerno, ang ating BP, nagsalita po rin siya ng mas maaga. Pero hindi niya na po tinapos ang programa. Dahil bilang secretary natin ng DepEd sa education, hindi naman po pwedeng hindi siya pumunta roon, mga katambay. At parte po siya ng gobyerno ng administrasyon ngayon. At binigyan po siya ng department. Halos lahat po ng department ng gobyerno nagpunta po roon. Kung hindi po pupunta si BP Sara, hindi ho maganda para sa kanya po yon. Di po ba? Parang namumulitiko po siya, namumulitika. Di po ba? Hindi po ho katulad nung dating administrasyon ni Pangulong Duterte, masyadong lumalaban sa gobyerno ang dating Vice Presidente na si Leni Robredo, wala siyang department. Kaya po pwede siya talagang laban sa administrasyon. Si BP Sara, meron po siya department. Kaya ego na lang po yung parang ano na lang po yun. Kailangan mo magpakitang tao, di po ba? Bilang ikaw secretary. Yun lang po yun sa paningin at pananaw ni Kamanong. Opo. Ito pa po, yung mga plano. Puro plano po Yung sama-sama tayong babangon muli at yung mga structure daw ng bansa, kailangan ang sinasabi niya kailangan matapos ng tama sa due. Kailangan hindi delay ang mga construction natin, mga project. At pinagmamalaki po nila yung mga project ng Pilipinas, mga katambay. Pero alam naman natin, mga Pilipino, kung saan nagsimula yung mga proyekto niyan. At karamihan po dyan patapos na. At ang karamihan patapos na, ang magkikredit na po yan ang bagong administrasyon. Yan nga po sila, di po ba? Pero ang utak po lahat niyan, yung the past president, di po ba? Ito pa po, Bagong Pilipinas. Yung Bagong Pilipinas daw po, mga katambay, hindi lang nangangahulugan slogan. Hindi raw slogan ng Bagong Pilipinas. Hindi raw sticker yan. Hindi. Ang Bagong Pilipinas ay may gagawin. Yun ang sinabi ng Pangulo, mga katambay. At ang layunin ng Bagong Pilipinas ay maglatag ng mga plano. Marami na naman plano ilalatag. Bagong Pilipinas ay hindi na namumulitika. Number 1. Yan ang Bagong Pilipinas nila. Hindi namumulitika. Alam naman natin yon, di po ba? Walang politika sa kanila. Nagtatrabaho sila, trabaho ng trabaho. Walang pinag-uusapang politika ang Bagong Pilipinas. Ang Senado, ang Congress, nagtatrabaho kung paano tayo paunlarin ang ating bansa. Wala tayong nababalitaan sa lahat ng media, social media, na ang Bagong Pilipinas ng administrasyon ngayon ay namumulitika. Yan po ang sinabi ng ating presidente. Ang Bagong Pilipinas, hindi namumulitika. Ang Bagong Pilipinas, nagsisimula sa pamahalaan. Tama po yun. Yun yung pangalawa. Ang Bagong Pilipinas, kailangan magsimula sa pamahalaan. Ito po, magdadalawang taon ng presidente natin. Pero ngayon pa lang magsisimula sa pamahalaan. Nasayang po yung 2 taon, magdadalawang taon po. Di ba ba? Kasi yung mga speech po niya sa rally, ginagamit po sa kampanya yon, mga katambay. Campaign po yun. Ano na po, hindi na natin kailangan yung speech. Ang kailangan na natin, trabaho, gawa. Nakikita na natin sa gawa, di po ba? Ay, ako. At nagtagubili naman po ng pamahalaan sa taong bayan. Nagtagubilin
ang Pangulo sa taong bayan at sa mga departamento ng gobyerno. O, yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, ito tagubilin po ng Pangulo sa inyo. Bawal ang tamad. Bawal ang tamad sa bagong Pilipinas. Yan po. At makupad, ayaw ng presidente sa bagong Pilipinas ang mababagal. O, yung mga sangay ng gobyerno dyan, bawal na kayong tamad at mabagal, ha. Natatandaan namin yan, sabi ng presidente natin. Walang puwang ang mga mababagal at tamad sa bagong Pilipinas. Yan po, delikado po kayo niyan. Pag nag-report ang mga Pilipino, nakikita kayong tamad, mabagal. Di po ba? Yari kayo ngayon. Kailangan laging on time. Kailangan matapos ng mabilis. Nako, delikado. Matindi ang tinura ng Pangulo sa inyo, mga taong gobyerno. At ganoon din sa mga Pilipino. Huwag na tayo magtamad-tamaran. Kailangan natin magsumikap. Di po ba? At kasama na rin siyempre sa nabanggit, yung mga proyekto. Kailangan on-time finish nga po. Yun, inabanggit ko kanina. Tapos, isa pa, ito pa, bawal din ang sa ating mga mamayan pala, ang sabi ng Pangulo, bawal din tayong maging masungit. Wag daw tayong maging masungit sa nangyayari sa ating buhay. Yung nangyayari sa ating buhay, bawal masungit kahit nagtataasan ng mga bilihin, nagmamahalan, lalo ang bigas, wag tayong magmasungit at kailangan palitan natin ng ngiti. Lagi tayo naka-smile. Mahal ang bigas. Gagano'n ka tayo mga katamay, ha? Mahal ang bilihin. Mahal ang galunggong. Ngingiti-ngiti tayo. Papalitan natin yon. Ay, nako. At ang bagong Pilipinas, pinapangako naman ng bagong Pilipinas na hindi sila waldas. Hindi waldas, ha? Hindi waldas. Nakita nyo yung rally. Lahat yun libre. Walang ginastos ang pamahalaan sa rally. Ultimong iniinom nila doon. At yung electricity na gumagana doon, libre lahat yun. Mga kababayan, wala pong bayad yun. Lahat ng ginagamit na, doon sa welga na ginawa nila, libre lahat yun. Hindi sila waldas. Hindi sila nagwawaldas. At ang isa pa, bawal na sa bagong Pilipinas ang mga korap at nangungupit sa kabambayan, sa mga pondo ng gobyerno. Bawal na yan. Yan ang mga tinura ng ating Pangulo. Nilista ko ang haba. Ay, nako. At bawal na rin daw ang mga nag-ahari-harian. Ang sabi ng Pangulo, sa bagong Pilipinas, hindi na pwedeng hari-harian ngayon. Pantay-pantay na tayo, wala nang mayaman, mahirap. Bawal na nag-hari-harian ngayon, lalo sa karsada, lalo sa lahat ng mga ahensya natin, hindi pwedeng hari. Kaya kailangan first come, first serve na ngayon. Hindi na pwedeng maghari-harian. Sabi ng Pangulo, bawal na. Tandaan natin yan. Hindi po pwede ikaw yung mayaman hindi mo ako pwede duru-duruin ngayon. Hindi pwede yan. Pantay-pantay tayo ngayon. Walang hari-hari ngayon. Sarap pakinggan, di ba? Sarap! Ay, nako. Bagong Pilipinas. Ang bagong Pilipinas, ang gusto ng Pangulo sa bagong Pilipinas, siyempre, ligtas tayo. Ligtas tayo sa bagong Pilipinas. Walang krimen. Wow! Walang mga adik, wala nang krimen. Kaya nga 'di ba last time na sinabi niya wala na NPA sa kabundukan, di po ba? Kasama sa bagong Pilipinas 'yon. Mapayapa na tayo, ayaw niya susugpuin pa ni Pangulong Marcos kung may natitira pang krimen at mga addicted lumalabag sa batas. Ayaw niya yan. Tsak na susugpuin nila yan, di ba? Ayaw ng Pangulo yan At isa pa, ito, yung sa agriculture, nagsalita rin siya. Ito po ang pangako niya sa ating mga magsasaka at sa mga maggugulay natin. Meron siyang pangako, puprotektahan ng ating Pangulo, ang ating mga magsasaka.
Siyempre, ang ating maggugulay, o kasama na lahat yung ating mga isda, lahat ng makakatulong sa agrikultura, susuportahan ng ating Pangulo, mga katambay. O, bibigyan niya ng proteksyon. Opo, siyempre, pati daw pagka mga binaha, ang mga pananim nila, bibigyan pa rin ng proteksyon ng pamahalaan. At palalakasin pa ang agrikultura ng ating bansa. Di po ba hinawakan niya po yan ng 1 taon mahigit? Ang lakas po, hinawakan po ng Pangulo ang agrikultura natin. Ang lakas. Opo, ang lakas ng pagtaas. Binitawan nga po dahil mismo siya nahihiya na yata eh. Dahil, di po ba? Dahanin na lang natin sa tawa. Nako po. Ay, nako. At ito pa po, yun yung may protekta niya sa mga agrikultura natin, di ba? Sa food security. Nangako siya. Kaya maghintay po tayo, mga magsasaka natin, mga mangingisda. Di po ba? Mga maggugulay. Hintayin niyo po ang suporta para lalo po kayong dumami ang inyong mga ani. Hintayin niyo po ang suporta ng ating pamahalaan at makakatulong yan sa ating bansa. Di po ba? Masarap. Ako, kaya ko nga sabihin na araw-araw yan. Lalo kung speech lang di ba? Kung wala ka namang gawa, di ba? Magsalita ka na lang na magsalita. Di ba? Kung kulang ka sa gawa, speech lang ang katapat. Opo. Ito pa. At sa ating mga Pilipino, ayan, nag-ano na po siya, nagpaalala naman sa ating mga Pilipino, ay araw-araw tayong dapat manalangin. Yan po, bago siya magtapos. Nagpaalala po siya na tayong mga Pilipino ay dapat tayong manalangin para tayo bigyan ng biyaya ng may kapal. Kaya po aasa po tayo sa Panginoon ng tulong para tayo makaraaw sa araw-araw, mabigyan tayo ng biyaya. Pero sa pamahalaan niya, hintayin natin muna yung mga pangakong gagawin niya. Habang hindi pa nangyayari yung mga pangako niya, nagbili naman po ang Pangulo na sa Diyos muna tayo kumapit, mga katambay. Kailangan natin manalangin sa Panginoon. Opo, para sa ating mga, paghihirap, kailangan ng biyaya. Panginoon po ang inaasahan din ni Pangulong Bongbong Marcos para sa atin. At ang panghuli niya, siyempre, hindi ko na tinapos yung iba dahil puro para nangangampanya lang ating Pangulo, puro pangako. At yun nga, ang bagong Pilipinas, ang sabi ng Pangulo, ay may pag-asa ang lahat. Bagong Pilipinas, may pag-asa tayong lahat. Mga katambay, sa haba ng speech, sa haba ng programa, nagsulat pa ako. 2 page. Walang speech ang Pangulo. Puro pangako. Dinaan pa nga tayo sa history. History! Parang sinasabi niya na okay lang na tayo maghirap kasi nung mga panahon ng mga ninuno natin, mas mahirap ang pinagdaanan. Sinakop tayo ng mga dayuhan, di po ba? Hindi lang isang beses, di po ba? Nakasurvive tayo. Nakasurvive ang mga Pilipino. Di po ba? Doon tayo dinadaan ng Pangulo natin ngayon. Na tayong mga Pilipino survivor. Kahit anong hirap ang danasin natin, makakasurvive tayo. Ang tanong naman po, Mr. President, hindi naman ho kami bayani. Hindi kami bayani lahat. Kami po ordinaryong mamamayan na nagtatrabaho at nagbabayad ng taxpayer. Saka nung panahon po nung una na binabanggit yung history, hindi po nagpapangsyon ng gobyerno dahil may giyera. Sinasakop po tayo ng mga banyaga, di po ba? Wala nagbabayad ng buwis dahil may giyera. Di po ba? Walang pera ang gobyerno. Di po ba? Talagang kanya-kanya survivor ang gagawin po ng mga ninuno natin noon. Di po ba? Kanya-kanya dahil giyera. Ganun po ba sa panahon po natin ngayon?
Kailangan ho namin magtiis at makasurvive. Paano naman po yung sa panahon natin ngayon na nagpapangsyon ng lahat dahil nagbabayad kami ng buwis? Pati nga mahirap pag bumili yan sa palengke. May bayad yan, tax din, di ba? Nagbabayad din ng VAT yan. Lahat. Hindi lang po mayaman ang pinagkukunan ng tax ng gobyerno. Saka, yun lang po ba ang ipagmamalaki natin, Mr. President, yung history na mga Pilipino una-una yung mga bayani at nakapag-build ng nation. Naka-build up na nga po Di po ba? Magmula sa inyong ama, saka nung mga sinundan pa na inyong ama, hanggang kay Pangulong Duterte, namana nyo na lang po yung mga proyekto na napakarami. Napakaraming proyekto ni Pangulong Duterte na kayo na po. Ngayon, ang nagtuloy at ang karamihan ay patapos na. Lalo yung Ilog Pasig na sinasabi nyo na bubuksan nyo parang turismo. Galing di kay Pangulong Duterte kaya nalinis po yun Di po ba? Ilang presidente na hindi pinakailaman yun at tutuusin, malapit po sa palasyo yun. Taga Mindanao lang, di po ba? Pero siyempre ngayon, kayo na po ang Pangulo, di sa inyo na po ang credit ngayon. Ganun po yun Ganun din ang Manila Bay, di po ba? At ang nangyari sa buong Pilipinas, di po ba? Hindi na nga ho nabanggit si dating Pangulong Duterte sa mga proyekto na sinasabi nyo sa speech nyo na yung dating presidente hindi man lang na okay lang po yun na hindi nyo na banggitin na malaking tulong sa gobyerno natin ang Pangulong Duterte nung siya naupo na pinagpapatuloy nyo po. Pati po yung nabanggit din po ni Mr. President sa speech niya. Yung mga OFW natin tuloy-tuloy ang pagtulong ng gobyerno, pati yung hospital ng mga OFW, kay Pangulong Duterte rin galing yun yung plano na yun Ngayon nagwo-work na di ba? Pati yung mga security ng mga OFW sa airport, di ba? Yung special, meron na silang yung araw na, nung nakaraan na, di ba? Yung isang department na lang yung pupuntahan nila, nandun na lahat yung pangailangan ng mga OFW, di ba? Parang sa isang building na lang, di ba? Kay Pangulong Duterte pa rin yun di ba? Pati yung mga sa PhilHealth, di ba? Yung gumawa si Senator Bongo sa pamamagitan ni President Duterte, di ba? Na pagka mahirap ka, may support ng government, di ba? At ang isa pa mga kababayan, na inintay ni Kamanong na ilatag ng Pangulo, yung mga gagawin niya na kailangan niya ng nating mga Pilipino ang nagtataas ang bilihin. Never niyang binanggit ang solusyon niya sa nagtataas ang bilihin. At never niyang binanggit na tayo mga Pilipino ay pauunlarin niya sa mga natitira niyang taon bilang Pangulo. Ang binanggit niya, puro pangako pa lang Yung trabaho, hindi niya binanggit. Wala siyang trabahong achievement na sa loob ng 2 taon. Yung pinangako niya, hindi niya na binanggit sa rally. Yung 20 pesos na pabababa yung bigas, never niya nang binanggit po yun. Unang-una, yun yung kanyang specialty, kumbaga sa food di ba? Yung agriculture. Dahil yung kanyang ama, napakagaling sa agriculture, di ba? Nung panahon nung kanyang ama. Hanggang naging exporter pa nga tayo ng bigas, di ba? Sa kanya po, hinawakan niya nga ng 1 taon mahigit yan di ba? Give up Kaya paano mo masasabi na secured kami mga Pilipino sa nilatag mong speech nung welga ng kick-off rally ng rally? Parang welga nga Parang welga mga katabay kasi yung mga nanonood, narinig ko may nagbubu.
Opo, panoorin niyo po. May mga nagbubu doon sa speech ng Pangulo. Yung rally. Kaya nga parang may rally, tapos dito sa kabila, yung mga nanonood, hindi lahat panatiko ng Administrasyong Marcos, mga katambay. Kasi nakikita nila yung gawa ng administrasyon natin. Nakikita po. Kaya malakas yung mic ng Pangulo. Kaya naririnig mo pag hinapyawan ng camera may boo, boo. Di ba ba? Kaya sa pananaw ni Kamanong, tayo pa rin mga Pilipino ang talo sa nangyaring rally o kick-off na Pangulo. Yung kanyang speech. Ang ginawa lang sa atin, in-entertain lang po tayo ng pamahalaan dahil binigyan tayo ng mga panandaliang saya, lalo sa mata, sa tenga, dahil dinalan tayo ng isang damukal, diba? Isang damukal na entertainer, diba? Na hindi waldas ang bagong Pilipinas, hindi waldas, libre lahat yun. Kaya kayo po mga katambay, yan pananaw po ng Kamanong yan, pananaw ko lang po yan. Ano po ang pananaw nyo? Panoorin nyo po ang sinasabi kong speech ng ating Pangulo nitong kanilang rally. At pag titingnan ko rin po yung nangyari sa Mindanao, loobin, at komentuhan natin. Kasi sa Mindanao naman po kasi, prayer rally po yun. At yun po ang unang kinu-question nila. Siyempre, yung pagbabago rin ng saligang batas natin. Yung PI. Pero, hindi pa po sila ang nanunungkulan Ito po, nanunungkulan na. Ito po magpapatakbo ng gobyerno natin Yung administrasyon ni Marcos, ng Pangulong Marcos. Kaya, sila po ang kapitan natin ngayon Di po ba? Ngayon, yung sitwasyon ng ekonomiya natin, lalo sa food, ay napakataas. Ano po kaya ang gagawin ng kapitan natin, Commander-in-Chief? Nasa kanya po kasi lahat ng pondo. Kontrolado po nila lahat ang budget natin. Kaya ano po ang gagawin sa budget natin? Di po ba? Yung food security natin ganun na lang po ba? Walang inilatag na plano kung hindi tutulungan lang ang mga magsasaka natin. Pero habang tutulungan mo, nilatag mo naman na solusyon na ngayon 75 pesos na ang kilo ng bigas. Wala solusyon na nilatag Di ba? Na lalagyan ko ng trillion na budget ang security ng pagkain. Babawasan namin ang aming travel fund namin ng Kongreso, ng Senado. Babawasan namin ang mga nakukuha naming mga extraordinary. At lalagay namin lahat dito sa naghihikahos na security natin sa pagkain. Nagtataasan ang mga bilihin. Di ba? Kung sinabi man lang sana ng Pangulo babawasan niya lahat ng mga expenses nila gastos nila para makatulong Di ba? Baka konting pera rin naman ng taong bayan yun di ba? Kaya lang hindi Tinuturuan tayo ng pamahalaan natin ngayon na magtiis. Magtiis tayo. Dinadaan tayo sa ganun po, mga katambay. Magtiis tayo. Humingi tayo na awa sa Panginoon. Doon po tayo dinadala ng pamahalaan natin sa ngayon. At syempre, mga Pilipino, yung iba, masayang-masaya. Dahil nakakita ng mga artista, mga entertainer Pero pag uwi sa bahay noon, kalam din ang sikmura noon, mga tambay. Ganon pa rin ang realidad, mahal pa rin ang bigas. Hindi naman napababa ng rally yung bigas Di po ba? Yun lang po mga tambay, pasensya na po. Kung mayroon po akong hindi maganda na sabi. Pananaw lang po ni Kamanong yun. Muli po, si Kamanong po, maraming salamat po. Nag-iwan po muli. Laban Pilipino, kaya natin ito mga kababayan, higpit sintron. Mabuhay tayong mga Pilipino. Bye-bye.